Magandang gabi, Oriental Mindoro, ika-27 sa buwan ng Hunyo, taong 2014. Ito po ang TVNet Newsline. Sa ulo ng ating mga balita, mga residente ng Barangay Maidlang 2 aktibong nakiisa sa satellite voters registration. Lungsod ng Calapan kabilang na sa Social Protection Support Initiatives Convergence Project ng Pamahalaang Nasyonal. Mga kinatawan ng resort at hotel sa lungsod sumailalim sa pagsasanay sa basic life support at water safety. At sa detalye ng ating mga balita, sa pagpapatuloy ng pagsasanay ng mga kinatawan ng samahan ng resorts at hotel sa lungsod, ika-27 ng Hunyo nang aktwal silang sumailalim sa training hinggil sa basic life support at water safety, survival and rescue techniques sa pangunguna pa rin ng City Public Safety Department, katuwang ang City Tourism at iba pa. Dahil sa karamihan sa mga nagsidalong partisipante ay mula sa mga resort na mayroong swimming pool o di kaya naman ay mula sa beach resorts, pinayuhan sila na magkaroon ng lifeguard na magbabantay sa kapakanan ng bawat magtutungo dito, partikular yung mga magsiswimming o gagawa ng mga water-related activities. Sa ibang balita, nalalapit na ang tuluyang pagtatapos ng konstruksyon ng Abatong Maidlang Bridge, ang tulay na inabot ng maraming taon bago tuluyang nabuo. Sa pinakahuling press conference ng Capital Press Corps nitong 24 ng Hunyo, kung saan naging panauhin sina Assistant District Engineer Erwin Umali ng DPWH 1st District at Assistant District Engineer Ani Padulyo ng DPWH 2nd District, sinabi ng una na may mga nakadaan ng tao sa tulay, ngunit wala pang sasakyang pinapayagang dumaan dito dahil hindi pa ito 100% natatapos. Nagbusa na nga yun, dadaan naman ba yung mga tao eh? Dadaan na yung mga tao, lalakad lang. Pwede naman yun, maglakad. Samantala, matapos ang paggawa ng tulay, nakasalalay naman umano sa pamahalang lalawigan ang pagpapaayos ng mga daan bago sumapit at makalampas ng naturang tulay dahil maliban sa mga bahaging malubak, makipot pa ang mga ito. At magbabalik po ang TVNet Newsline, kalipas lamang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. We may live on the same planet, but often we're worlds apart because there are gaps between us. Gaps that are formed because of our differences. At Maybank, we believe we can cross these gaps. We can build bridges that unite people. Bridges that connect us with the future we're planning for. Let's bridge those gaps by being human. Maybank, humanizing financial services across Asia. Kabilang na alunsod ng Calapan sa Social Protection Support Initiatives Convergence Project, isang umbrella project ng intercollaboration sa pagitan ng Department of Social Welfare Development, Department of Health at Philippine Health Insurance Corporation na nagsusulong sa 3 nilang malalaking programa na kinabibilangan ng Sustaining Interventions in Poverty Alleviation and Governance ng DSWD
watching over mothers and babies ng DOH, at sigurado at garantisadong insurance pangkalusugan ng PhilHealth. Kaugnay nito, isang expanded partnership ang sinagawa kabilang ang lungsod ng Calapan para sa SPSI Convergence Project na ginanap noong 20 ng buwang kasalukuyan sa isang hotel sa Maynila kung saan laman ng nilagdaang Memorandum of Agreement sa pagitan ng city government kasama ang mga pamalaang bayan at 3 nabanggit na ahensya ng pamalaan na pinangungunahan nila DSWD Secretary Corazon Juliano Soliman, DOH Secretary Enrique Ona at PhilHealth CEO Alexander Padilla ang pagtutuwang ng magpapabilis sa paghahatid ng kinakailangang ayuda sa mga pinakamahirap na pamilyang nasasakupan ng nasabing programa. Maliban sa Calapan, kasama sa SPSI Convergence Project ang mga bayan ng Baco, Puerto Galera, San Teodoro, Victoria, Rojas, Gloria, Pinamalayan at Socorro. Sa ibang balita, sumailalim sa 2 araw na pagsasanay ang grupo ng mga kababaihan ng samahang magtataguyod ng kabuhayan na Sitio Kalawang, Barangay Lumang Bayan sa lungsod hinggil sa good manufacturing practices, packaging, labeling, and techno-entrepreneurship sa pangunguna ng Department of Science and Technology sa pamamahala ni Oriental Mindoro Science and Technology Director Jessie Pine, katuwang ang City Government of Calapan, DTI, RCDC at DOLE na nagsimula nitong ika-26 ng Hunyo ng kasalukuyang taon. Naglalayon ang nasabing pagsasanay na higit pang mabigyan ng sapat na kaalaman at kasanayan ang nasabing grupo hinggil sa tamang preparasyon ng mga pagkain na kanilang ibinebenta gaya ng banana chips. Kabilang rin dito ang pagbibigay ng tamang pamamaraan ng packaging techniques, sapat na impormasyon sa kahalagahan ng packaging, gayon din ang pagpapalakas ng produksyon at benta nito sa merkado. Samantala, ayon kay Director Pine, inaasahan nila na sa pamamagitan nito ay masisiguro ng mga partisipante sa publiko ang kalinisan ng kanilang produkto sa pamamagitan ng maayos na paggawa at packaging nito. Inaasahan natin sa kanila na makapag-impart tayo ng yung unang nating training kahapon ng good manufacturing practices. Ma-ensure natin yung tamang proseso ng prepare nila o pag-handle ng mga pagkain. Kasi pagkain ito kanilang banana chips. So gusto natin yung ihinahain nila o ino-offer nila sa market para sa mga customers ay malinis at safe. So yung prinsipyo ng food safety, yun yung gusto natin ma-impart sa kanila. Now, ngayong araw naman na ito, ang gusto naman natin ibigay sa kanila ay yung kaalaman or knowledge sa importance ng packaging. Aniya pa, nasabing pagsasanay rin ay nakatuon sa mga programa at proyekto ng magkatuwang na ahensya ng pamalaan na nagbibigay ng sapat na kaalaman at gabay sa mga grupo o samahan na nagdanais matuto mula dito. Aside from that, itong series of training na ito na ginagawa natin ay nakaangkla doon sa project natin with them. Ang city government, ang DOLE, at saka DOST, meron kaming partnerships na nagbigay kami ng technological at saka funding assistance sa kanila. So ito, isang activity, kumbaga, yung pag-provide ng training sa kanila. Kasama yun sa project na yun. So yun yung Thank you po, sir. we would like to ensure yung success nitong enterprise na ito. Basically kasi, sa Calapan, sila lang yung gumagawa ng banana chips. So, gusto natin palakasin yung isang produkto natin. So, yun kaya nag-offer tayo ng Ang tabayanan ng iba pang mga balita sa pagbabalik lamang ng TVNet Newsline. Mula sa PCSO, Bingo Milyonaryo, Bingo 3, BIN, Premyo 2,000 piso. Bingo 4, BING, Premyo 20,000 piso. Bingo 5, BINGO, Jackpot 150,000 piso. Bingo 6, BINGOM, Jackpot 4,000,000 piso. Bingo 2, OM, Premyo 4,000 piso. Tumulong at